umaga, basahin ko lamang po muna yung salita ng Diyos. Sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 10. Ang sabi dito ng Bible, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang Espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong ginapuputan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya na kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa ito ng Diyos upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay nilikha tayo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po saglit na ibuko, tayo po ay patuloy na manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, patuloy po kami nagpapasalamat sa umaga pong ito, sa buhay, sa kalakasan na ibinibigay mo sa buhay namin. Salamat po Diyos sa ganitong mga pagkakataon na patuloy po kaming makakapakinig at makakapakinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalay mo nga po ito sa aming mga puso at isipan upang magsilbing liwanag ng aming buhay pananampalataya po sa iyo at patuloy po namin magawa masunod ang ayon sa iyong dakila mo pong kalooban. Diyos, inangkin po namin ang pagkapala mo, ang biyaya mo ay sumaamin mula sa simula hanggang sa kami po ay matapos. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga po ito, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po pong bagong buhay. Bagong buhay. Napakabuti ng Diyos sa buhay po natin dahil bilang mga tao na nilalang ng Diyos, tayo po ay kinahabagan ng Diyos at nakatanggap po tayo ng biyaya ng Diyos. Dahil ang sabi nga ng Bible, balikan ko lang po yung verse 1, hanggang sa mga sumunod na talata hanggang verse 3. Basahin po natin saglit. Sabi niya dito, noong una ay mga patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Sabi po dito ni Apostol Pablo sa mga taong nanampalataya na sa Panginoong Hesus. Sabi niya, noon, una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. So, sabi po dito, yung kapangyarihan sa himpapawid, ito po yung mga gawa ng kaaway na inilalagay sa isip ng tao. Ang Espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan.
at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Noong unang hindi pa nakakakilala yung tao sa Diyos, ang sabi ng Biblia, tayo po ay patay sa paningin ng Diyos. Yung po bang buhay ka, physically, na nandito ka, subalit sa kalagayan mo pala sa paningin ng Diyos, ikaw po ay patay. Noong hindi ka pa nakakilala sa ating Panginoong Jesus. So, tingnan po natin yung kalagayan po muna ng tao. Sabi ko nga yung, paano po yung sinabi po ng Bible na patay? Tayo po kasi mga tao, meron po tayong kalagayan bilang tao. Nandyan po yung katawan, nandyan po yung kaluluwa, nandyan po yung espiritu. Sa katawan, sabi niya, yung katawan ay binubuo po ng dugo, laman, at buto. Yun po yung composition po ng laman. Meron po tayong tinatawag na dugo, laman, at buto. Sa kaluluwa naman, po, meron tayong tinatawag na mind, will, and emotion. Meron po tayong tinatawag na yun po yung will, yun po yung mind, ito po yung ating kaisipan, yung will, yung ating kagustuhan, yung emotion, ito po yung ating pagmamahal. Meron tayong salitang pag-ibig o yung pagmamahal. Yung pangatlo, yung tinatawag po na espiritu, spirit. Sabi dito, yung spirit, ito po yung kamalayan ng tao, ito po yung putob ng tao, ito po yung pagsamba ng buhay ng isang tao. So, ano po ba yung namatay sa buhay ng tao? Ang sabi po kasi ng Bible, sa Book of Genesis, ang sabi niya, inilagay ng Panginoon, Yahweh, ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So sa Genesis, makita natin yung utos ng Diyos kay Eva saka po kay Adan. Sabi niya, makakain mo ang alinmang bungang punong kahoy sa halamanan ng Eden, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ikaw ay mamamatay. Alam niyo po, nung kinain po ni Eva sa ni Adan, yung bunga ng punong kahoy, sila po ay namatay. Ang namatay po sa kanila, hindi po yung katawan, hindi po yung kaluluwa. Ang namatay po sa kanila, yung espiritu. Ito po yung pakikipag-ugnayan ng tao at sa Diyos. Kaya yung tao ay naging patay na buhay sa paningin ng Diyos. Kung babalikan po natin yung kwento sa Old Testament, hindi po lahat ng tao noong unang panahon ay nakakalapit sa Diyos. Nung magkasala si Eva, saka po si Adan. May mga talagang pinili lamang po na tao upang yung mga tao na yon, sila po yung lalapit sa Diyos sa kabanal-banalan upang ihandog yung mga inihahandog ng tao sa harapan po ng Diyos. Kaya mula noon yung tao naging patay siya sa harapan po ng Diyos. Subalit kung titingnan natin yung kwento ng Bible, si Adan ay nabuhay pa po siya ng may higit na 900 years. O kung di po ako nagkakamali ay 930. Physically, hindi po siya namatay. Ang namatay po sa kanya yung kanyang kaugnayan sa Diyos. Kaya mula po kay Adan at hanggang sa ating kapanahunan ngayon, yung mga taong wala pang totoong kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, sa tingin po ng Diyos, sila po ay mga patay. Patay po yung kanilang buhay spiritual. At hindi lamang po yun, ang sabi ng Biblia, hindi lamang po patay yung tao, kundi siya din po ay bulag. So, tingnan po natin yung binanggit po ni Apostol Pablo sa
2 Corinthians 4:4. Sabi niya po dyan, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip, ang binulag, ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Bulag, ang sabi po ng Biblia. Napakalinaw, sabi niya, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip, ang naging bulag po sa tao yung isip niya. Hindi po yung mata. Sabi niya, binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam niyo po ba, sabi ko nga nung dati, wala tayong kaunawaan sa Biblia. Hindi natin alam. At kung magandang sabihin, wala po tayong panahon sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi bulag po tayo. Noon. Kaya ang ginagawa ng tao noon, tinatawanan pa yung mga tao nagdadala ng Bible. Kaya mo ginagawa yon kasi ang sabi ng Bible, bulag po tayo noon. Pero nung tayo po ay nakaunawa ng salita ng Diyos, nandun na po yung pagnanasa natin na makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, at natuto po tayong sumamba sa Diyos. Kaya napakalaki po ang epekto ng kasalanan na minana po natin kay Eva at kay Adan. Hindi ka lang naging patay sa kalagayang spiritual, kundi ikaw po ay naging bulag sa salita po ng Diyos. Ang gumawa po nito, walang iba kundi si Satanas. Ano pa? Ang sabi sa 1 Corinthians 7:14, basahin ko lang, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay hindi maunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng mga bagay. Ngunit, hindi siya nakakaunawa, hindi naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. So, kung titignan natin, paano yon? Maliban po talaga ang isang tao ay mabuhay yung kanyang spiritual na kalagayan, hindi po niya maunawaan yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ay spiritual. Kaya, mapapasin po natin, ang daming mga tao, matatalino. May kakayahan sa buhay, pero hindi maintindihan yung Bible. Kasi hindi po sila buhay spiritually. Patay po sila spiritually. Bunga po ito ng pagkakasala mula po kay Adan at kay Eva. Kaya nasabi po ng Bible na binabasa natin kanina, nung hindi pa po tayo nakaunawa o magandang sabihin, tumanggap sa Panginoon, ang kalagayan po natin lahat noon ay mga patay. Kaya ang dami po mga patay na buhay sa aking kapanahunan ngayon. At kapag po yung tao patay spiritually, wala po siyang katiyakan na magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kasi patay ka sa paningin ng Diyos. At sabi ko nga, yung patay, wala siyang kayang gawin. Nakakita na ba kayo ng patay na nagkasalita? Palagay ko wala naman, di ba? Matatakot ka kapag yung patay nagsalita. Pelikula lamang po yun, di ba? Sino po ba yung pelikula noong unang panahon na tumayo? Ano ba? Sabi niya, papatayin niyo ba ako sa nervyos? Kasi nagkataon, yung patay po kasi sinakay doon sa sa kaya po ng mga patay. May dumaan po mga magnanakaw. Hinapol po yung magnanakaw. Ang sinakyan po yung sinakyan po ng patay. Kaya nung huminto, bumangon si po doon yung patay. So, wala naman po ganun, di ba?
So, yun po yung kalagayan po natin. Sabi ko nga, pagka patay ka, hindi mo mapaintindihan yung mga bagay na spiritual. Ang naiintindihan mo, kung ano po yung takbo po ng kapaligiran mo, at pagdating sa salita ng Diyos, wala po tayong lubusang kaunawaan. Kaya sa buhay po ng tao, dahil patay ka sa kalagayan sa paningin ng Diyos, wala po tayong kayang gawin. Wala kang kayang gawin upang ikaw ay maligtas. Kaya mula doon sa patay na kalagayan, tayo po ay kinaawaan lang ng Diyos. O nakatanggap lamang po ng napakasaganang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Kaya, ang sabi po sa talatang 4, tayo po ay binuhay lamang ng Diyos. Mula doon sa iyong patay na kalagayan, ikaw po ay binuhay ng Diyos. Ang sabi dito, sundan po ninyo ako sa talatang 4 ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 4 hanggang 7. Ang sabi dito, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya na kasama ni Kristo nung tayo ay patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi dito ng Biblia, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya na kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, ikaw po ay nagkamit ng muling pagkabuhay sa iyong buhay nung ikaw po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Maliban po ang isang tao ay makipag-isa sa ating Panginoong Jesus, mananatili po siyang patay. Kasi ang nagbibigay buhay sa buhay ng tao, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus lamang. Hindi ka pwedeng mabuhay na ikaw po yung mag-isa lang. Kailangan mo yung ating Panginoong Jesus upang ikaw ay mabuhay. Kaya nung unang kapanahunan, gusto ko lang po itong basahin, sabi po dito ng aklat po ng Romans 10:16, ang sabi dito, ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita. Gaya ng sinabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming ibinabalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hindi po lahat po talaga ay naniwala. Kaya napakapalad po ng isang taong naniwala sa salita ng Diyos at mula po doon, siya po ay tumanggap ng biyaya ng ating Panginoong Jesus. Amen! So, biyaya lang kung bakit ikaw ay binigyan ng panibagong buhay. Biyaya po yun ng Diyos. At sabi ko nga, napakapalad po ng isang taong tumanggap ng biyaya ng muling pagkabuhay. Mula po doon sa kamatayan, binigyan ka ng Diyos ng panibagong buhay. Kumbaga sa isang tao na nakulong, nakalaya ka. Binigyan ka ng panibagong buhay o pagkakataon na ikaw po ay mabuhay. Mula po doon sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, ito po yung bilangguan sa buhay po ng isang tao. At napakapalad po ng isang tao na nakatanggap po ng biyaya. Di ba, sa isang tao po nakakulong, kapag nakalaya ka, di ba, napakalaking ano po ito, biyaya sa buhay ng isang tao. Kasi may pagkakataon ka na mamuhay ng isang bagong pamumuhay. Yun po yung ginawa po sa atin ng Diyos. Isa po tayo sa binigyan po niya ng panibagong buhay nung tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. At dahil sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay natutong makipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Kaya nasabi po dito ng Bible,
sa John, sabi niya dito, sa John 1:12, sabi niya dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi niya dito, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ikaw ay mapabilang sa mga anak ng Diyos nung ikaw ay natutong tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi po lahat ng tao na isinilang dito sa ibabaw po ng lupa ay anak ng Diyos. Magandang sabihin, binanggit po ng salita ng Diyos, lahat po ng tao ay nilalang. Tayo pong lahat na nabuhay dito sa ibabaw po ng lupa ay nilalang, nilikha ng Diyos. Subalit ang sabi dito ng Biblia, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya, sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung titignan natin yung binasa ko kaninang talata sa 16, balikan ko lang upang patuloy natin maintindihan. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya na sinasabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming ibinabalita? Alam niyo po, hindi naman po lahat talaga ay naniniwala. Subalit ang napakaganda nito na binanggit ng Biblia sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya napakapalad mo, kapatid. Amen. O yung natutong tumanggap at sumampalataya sa Panginoon Jesus, hindi ka napatay. Kabilang ka na sa mga taong binuhay ng ating Panginoong Jesus dahil tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kasi yung namatay po sa atin, hindi naman po physical. Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi po yung ating physical na katawan, hindi po yung ating kaluluwa, kundi ang namatay po sa atin yung ating buhay spiritual. Kaya yung pagsamba ng tao, makita natin, kapag patay po yung kanyang spiritual, pati yung kanya pong pagsamba, hindi po tama yung kanyang pagsamba. Sabi nga po sa John 4:22 to 23 to 24, dumarating na ang panahon na ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos. Sabi niya, saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Ang totoong mananamba ng Diyos, sumasamba po siya sa Espiritu at katotohanan. Kasi noong mga panahon po na yon, ang dami din pong paniniwala po ng mga tao. Ang dami din pong pagsamba na ginagawa po ng mga tao. Subalit, ipinaunawa ng Diyos yung mga totoo at tunay na mananamba sa Diyos ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At nagagawa lamang po ng tao ang tamang pagsamba kapag siya po ay tumanggap at sumampalataya na sa Diyos. Sapagat mula doon, sabi niya, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mapapansin po natin yung binanggit po ni Apostol Juan sa John 3:5. Ang sabi niya dito, sa John 3:5, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinapanganak sa laman ay laman, at ang ipinapanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Sabi dito ng huling talata, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Tayo pong lahat. Lahat po ng tao kinakailangang ipanganak na muli. Bakit? Kasi namatay nga po yung Espiritu. Ang naganap lamang po sa atin, yung kapanganakan laman.
So, balikan po para patuloy natin makuha. Yung verse 6, sabi niya dito, ang taong ipinapanganak sa laman ay laman nga. At ang ipinapanganak sa Espiritu ay Espiritu. Yun po yung sinasabi pong kapanganakang muli. Sabi po nila kasi yung born again ay religion. Hindi po pakikipagrelasyon ng tao sa Diyos. Kasi maliban ang isang tao yung panganak na muli, hindi kapag haharian po ng Diyos. Kasi patay po tayo sa paningin po ng Diyos. Kasi nung magkasala si Eva sa si Adan, namatay po yung ating ugnayan sa Diyos. Kaya kung babalikan ko lang po ng konti, papatuloy natin makuha, nung namatay yung ating Panginoong Yesus, dati may tabing. May tabing po sa templo. Mula po doon sa tabing po na yon, hindi po kayang lumapit po ng tao sa Diyos kasi may tabing. Kaya lang nung namatay po yung ating Panginoon Jesus, siya po yung sumunod sa kautusan upang yung mga tao makatanggap po ng biyaya. Kaya nung namatay si Jesus, ang sabi po ng Biblia, nahati po yung tabing. Yung tabing po na yon, yun po yung simbolo po na paghihiwalay ng tao at ng Diyos. Subalit, ito po ay tinapos ng ating Panginoong Yesus. Kaya, nung ginawa po ito ng ating Panginoong Yesus, kung babalikan po natin yung binasa ko po kanina, binuhay na maguli yung isang tao sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-isa kay Kristo. Kaya, nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, na siya po yung naging daan upang yung tao makalapit sa Diyos, yung tao ay naging buhay. Hindi ka na patay sa paningin po ng Diyos. Amen! Kasi ipinanganak ka na sa spiritual na kalagayan na sinasabi dito ng Biblia, sila yung mga naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban po ng Diyos. Kaya yun po yung mahalaga. Nabuhay po tayo, binuhay po tayo muli ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa biyaya. Kaya maliligtas lang po yung tao sa pamamagitan po ng biyaya po ng Diyos. Amen? Nabuhay ka dahil hinahabagan ka ng Diyos. Tumanggap ka ng biyaya po ng Diyos. Madaming mga tao na nagsusumikap na sundin ng Diyos, pero hindi mo masusunod yung kalooban ng Diyos, maliban na ipanganak ka sa spiritual na kapanganakan. At mula doon, saka pa lang po, kikilos ang Diyos sa buhay mo, at yung buhay mo ay lalakad at mamumuhay ayon sa kalooban po ng Diyos. May lagi po tayong napapakinggan na pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung salitang spiritual na kalagayan, saka po yung laman. Alam niyo po ba, nag-ano po yan naglalaban po yan. Sabi ng Biblia, kapag malakas po yung spiritual na kalagayan mo, natatalo mo yung laman. Subalit kapag mahina po yung spiritual na kalagayan mo, ang nananaig sa iyo yung laman. Kaya napakalaga yung spiritual na kalagayan po natin, ito po yung lagi nating pinapalakas, pinasisigla, pinalalago upang makapamuhay tayo at makalakad sa ayon sa kalooban ng Diyos. At sabi nga, magagawa mo yon dahil sa tulong lamang ng ating Panginoong Jesus. Amen! Kasi yung iba, kaya po may mga awit na sabi niya, gusto kong bumait, subalit hindi ko magawa. Kasi sa ganang atin, hindi po natin kaya. Maliban, nasamahan po tayo ng Espiritu ng Diyos. Si Jesus, nung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, sabi niya, magsipanalangin kayo upang huwag kayong mandaig ng tukso. Ang Espiritu ay may ibig, subalit mahina ang laman. Yung spiritual na kalagayan po natin, napakahalaga po noon. Kasi yung po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan upang magawa natin, masunod po natin yung kalooban ng Diyos. Pero kapag wala po yung tao na, kapag yung tao hindi po pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, alam niyo po, napakadali pong mamuhay sa gawa po ng pagkakasala. So, tingnan ko lamang po ito saglit para patuloy tayo mapaalalahanan. Ang sabi dito
kung paano tayo pinahabagan ng Diyos. Sabi niya dito, sa 1 Corinthians 6:9, so dinagdag ko po ito, sabi niya, sa 1 Corinthians 6:9, hindi ba niyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito yung kalagayan mo bilang tao noon. Ganyan ang ilang sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So sabi niya, ito yung dati mong buhay na patay. Sabi nga, ikaw yung tao na makasalanan, walang bahagi sa kaya ng Diyos, nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikiapid sa kapwa lalaki, kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, ng daraya. Ang sabi ng Bible noon, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi patay ka eh. Kaya, dahil patay ka, ginagawa mo talaga ito sa buhay mo bilang tao. Kasi wala po yung conviction of the Holy Spirit. Kasi patay ka spiritually. Walang nag-ano sa'yo. Masama yan. Huwag mong gagawin yan. Kaya, alam niyo po ba, yung mga taong patay spiritually, ano po yung ginagawa po nila ngayon? Sinusulong po yung divorce. Sinusulong po yung pwede na mag-ikasal yung babae, lalaki. Patay po kasi yung kanilang buhay spiritual. Hindi mo sila pwedeng sisihin. Kasi patay po yung kalagayan po nila sa paningin ng Diyos. Subalit, napakabuti ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig po natin ng salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng pananampalataya. At mula po doon, tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon at tayo po ay Kanyang muling binuhay. Kaya ang tema nga po natin ay bagong buhay. Kaya mula po noong nakipag-isa kay Kristo, sa ating Panginoon Jesus, tayo po ay binigyan ng bagong buhay. At doon po sa bagong buhay na yon, napakahalaga na lumago po tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Hindi naman po kasi instant, 24 hours, yung dati mong ginagawa na wala, na hindi mo na ginagawa, kundi dahan-dahan sa pagbabago ng iyong kaisipan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, nababago yung takbo ng ating pamumuhay. Kasi nandiyan na po yung Holy Spirit na nangunguna sa buhay natin na nagsasabi doon sa ating kaluluwa na huwag mo nang gagawin yung mga bagay na yan. Kasi yung Holy Spirit, siya po yung mauna sa kaluluwa mo. Yung kaluluwa po kasi ay binubuo ng mind. Nandyan po yung ating kaisipan, nandyan po yung ating mga desisyon, nandyan po yung ating emosyon. Kaya kapag yung Espiritu ang nangunguna sa kaisipan mo, bagamat may mga nagsasabi sa kaisipan mo na ito yung gawin mo, subalit nandyan po yung Holy Spirit, hindi mo ito gagawin. Amen po ba doon? Yes. Kasi may Holy Spirit eh. Pero pag po walang Holy Spirit, pag pumasok sa kaisipan mo, ginagawa mo. Wala ka pong control sa buhay mo. At maging yung desisyon mo, kung minsan nagkakamali po tayo ng desisyon. Dahil wala po yung patnubay po ng Diyos. Kaya kapag wala kang control sa kaisipan mo, kapag pumasok sa isip mo, magagalit ka. Kapag pumasok sa kaisipan mo, magwala. Di ba? Kapag pumasok sa kaisipan mo, gawan mo ng masama itong tao na ito, ginagawa mo ng masama. Kasi wala kang control. Pero kapag nandyan po yung Espiritu ng Diyos, nag-iisip ka muna na 10 beses. Di ba? Kahit binubulungan ka na ganito. Alam niyo po, habang po tayo nabubuhay dito sa ibabaw po ng lupa,
nandyan po yung kaaway na nagbubulong sa iyo na gumawa ka ng masama. Kapag yung tao wala pong patnubay ng banal na espiritu, madali po tayong matukso. Madali po tayong madaya, madali po tayong gumawa po ng masama. Kaya napakapalad po natin, nung tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, tayo po nanampalataya sa Panginoon Jesus, kabilang po tayo sa mga binuhay. Amen. Kaya mula po doon, nagkamit po tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At mula po doon, tayo po nagkaroon po ng pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi dito, ulitin ko lang para patuloy natin matandaan, yung binanggit dito ng Efeso, sabi niya dito, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Yung po bang habag, biyaya. Hindi po ito pinagpagalan, kundi ito po ay ibinigay ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Nasabi niya, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya na kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Napakapalad ng tao na binuhay po ng Panginoon. Kasi kapag binuhay ka ng Panginoon, kabilang ka sa mga taong nakatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero kapag hindi ka kabilang doon sa mga taong binuhay ng Panginoon, tayo po ay patay na ang dulo nito ay kapahamakan. At sabi po dito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nabuhay ka dahil ikaw po ay natutong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang Panginoong Jesus ang nagbibigay po ng buhay. At sabi niya, ginawa ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang hindi masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo po ba, mahal na mahal po tayo ng Diyos. At dahil sa pagmamahal po na yan, mismo yung buhay ng ating Panginoong Jesus ang pinantubos upang tayo lamang po na makasalanan ay matubos sa kasalanan at magkamit po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Bagamat kumisan bilang tao, nakakalimutan po natin na mahal po tayo ng Diyos. Pero ang totoo po nun, sabi ko nga, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya mula po sa kamatayan, tayo po ay binigyan ng panibagong buhay. Pangatlo, sabi po dito ng Biblia, tayo po ay nagkamit po ng buhay na walang hanggan. Sa 3, sabi po dito, tayo po ay naligtas. Sa verse 8, ang sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat may pagmalaki ang sinuman. Naligtas po yung isang tao dahil sa biyaya ng Diyos. Maliligtas ang isang tao dahil sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa ating Panginoong Jesus. Hindi ito sa pamamagitan ng mga gawa, kaya walang dapat may pagmalaki ang sinuman. Kasi yung iba ang pananaw nila, gagawa ako ng mabuti upang ako'y maligtas. Hindi po gano'n. Kasi kung maliligtas lang ang isang tao sa paggawa ng mabuti, sana hindi na po namatay yung ating Panginoong Jesus. Hindi na po siya sana isinilang na siya po yung ating tagapagligtas. Subalit, nakita ng Diyos na walang kakayahan ng tao na gawin upang siya po ay maligtas. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Kahit ikaw po yung magpamigay sa mga nangangailangan, ikaw po yung tumulong sa mga nangangailangan, ikaw po yung gumawa ng mga foundation, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo kasi patay ka nga po eh. At kaya ka lang maliligtas kasi binuhay ka ng Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Biyaya. Ibig sabihin, wala kang ginawa, kundi
tinanggap mo lang yung biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. At alam niyo po, aalalahanin na naman po natin yung Pasko, di ba? Alam niyo po ba kung bakit may Pasko? Dahil sa biyaya ng Diyos. Ibinigay po yung ating tagapagligtas. Ang dapat mo lang gawin, tanggapin po yung biyaya ng Pasko na walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Pag po ba kayo binigyan, Pasko, namasko kayo tapos binigyan kayo ng bagong cellphone, nagbabayad po ba kayo? Hindi, di ba? Ano pong ginagawa natin? Tinatanggap po natin yung ibinibigay sa atin. At kapag tinanggap mo ito, mapapasayo yung ibinigay sa iyong cellphone. Di po ba? Ganon din po yung biyaya ng Diyos. Ibinigay po sa atin yung ating tagapagligtas na walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Upang mula po doon sa ating pananampalataya, makamit po natin yung pangako sa atin ng Diyos na kaligtasan. Kaya, maliligtas po yung isang tao dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At mula po doon, matatanggap po niya ito sa kanyang sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus lamang. Kaya sabi ko nga, napakabuti ng Diyos dahil mula po doon sa iyong pagiging patay, ikaw po ay binuhay ng Panginoon at hindi lamang po yun, ang sabi ng Biblia, pinangakuha ka pa ng Diyos na kaligtasan. Na ano po yung maganap sa buhay mo, kung kailan po tayo dumating sa salitang kamatayan, may katiyakan ka po na ikaw po ay may kaligtasan. Amen! Dahil yun po yung sinabi ng Bible Sabi niya, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos. At hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat may pagmalaki ang sinuman. Wala po tayong kayang gawin. Gusto ko po kasi bigyan din ito, ang kaisipan po kasi ng ibang tao, gagawa ako ng mabuti upang ako'y maligtas. Hindi po ganun. Kung bakit gagawa ka ng mabuti, kasi ikaw po ay isang tao ng ligtas. Amen! Kumbaga sa dahil tinanggap mo si Jesus, dahil si Jesus ay mabuting Diyos, gagawa ka ngayon ng mabuti. Kung ano daw po yung puno, yun daw po yung magiging bunga. Tama po ba yun? So dahil tinanggap mo si Jesus na mabuti, gagawa ka ng mabuti. Dahil tinanggap mo si Jesus na mapagmahal, kaya ka nagmamahal. Dahil tinanggap mo si Jesus na mapagbigay, kaya ka nagbibigay. So yun po yung maliwanag na sinasabi ng Bible. Kaya sabi dito, naligtas po yung tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Binagit din po sa John 2:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang salibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. And sa gawa, sabi niya, sumampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, at gayon din sila. Sabi po dito, sumampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob. Biyaya ng Diyos. Bakit ka maniligtas? Dahil sa kagandahang loob lamang ng Diyos. Pinapakita ko po ito sa inyo, papatuloy tayong huwag manangan sa sarili natin, kundi manangan po tayo sa biyaya po ng Diyos. And sabi po dito, pangalawang talata, bago po ako magtapos, sabi niya dito sa 1 John 5:13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ito po yung maganda, na dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon Jesus, ikaw ay may buhay na walang
hanggan. Amen! At dito sa huling talata, sabi dito, sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo nilalang na Diyos nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kung bakit po tayo ay binuhay ng Diyos, iniligtas ng Diyos, upang iukol natin yung ating buhay sa paggawa ng mabuti. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. Alam niyo po, lagi ko sinasabi, yung paggawa ng mabuti, wala pong kalubihan. Pero yung gumawa ka ng masama, may patutunguhan ng iyong magiging takbo ng iyong buhay. Lamang na, nandun ka sa ulang. O nandun ka na sa cemetery. Diba? Pero yung paggawa ng mabuti, walang kalubihan. Sabi ko nga, sa ating kapanahonan ngayon, ito po yung maganda nating maging kaisipan. Yung habang may pagkakataon, gumawa po tayo ng mabuti. Amen. Dumating man po yung kamatayan po natin, ang pagkukwentuhan sa buhay po, ay si sayang, agad namatay. Napakabuti pa naman. Amen! Amen. Kesa doon sa mabuti nga, ika namatay. Kasi, mas lamang yung paggawa ng masama kaysa paggawa po ng mabuti. Alam niyo po, ito po yung maganda. Sabi nga ni Apostol Pablo, sabi niya, kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng taktang panahon, tayo ay aani. Kung hindi tayo magsasawa, kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Amen! Yes. So, ayun po yung maganda nating kaisipan, pananaw sa buhay po natin. Yaman po tayo ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, tayo po ay tumanggap ng pagpapala ng Diyos, tayo po ay tumanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sipot